Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang grupong ito ng mga tao ay walang iba kundi ang escort team na pinamumunuan ni Chanho. Nasaan ang kapitan mo, Chanho? Tanong ni Han Sanchen. Ako si Tian Ming, ang deputy captain ng escort team, tumayo ang isang lalaki. Ang pangalan ng langit, nakangiting sabi ni Han Sanchen, bakit, lahat ba kayo may mga pangalan na nagsisimula sa salitang, Tian? Katawa-tawa talaga, ang ingay naman ng pangalan, kaya nyo bang tiisin? Huwag mong sabihin na isa kang basurang gumagawa ng mga kaiyahiyang bagay, dahil lang sa mga demonyo ka, karapat-dapat ka bang ay pandalan sa langit. Galit na galit si Tian Ming matapos marinig ang sinabi ni Han Sanchen. Kung ordinaryong tao lang, siguradong paghihiwalayin niya ang katawan at ulo ng kausap, pero Han Sanchen, naglakas loob siyang magalit pero hindi naglakas loob na magsalita. Kahit na ang Han Sanchen sa kanyang harapan ay dapat na walang anumang paglilinang, tulad ng isang walang kwentang tao. Minsan, kahit malapit nang mamatay ang tigre, bago siya mawalan ng bisa, kikiligin ka pa rin ng hindi sinasadya kapag tinatitigan ka niya. Han Sanchen, kung normal ka lang, hindi kami makakatalo sa mga sinasabi mo, pero ngayon, may karapatan ka bang pagtawanan kami? Pagkatapos mong maubos ang totoong lakas mo at mawala lahat ng meridian mo, halos parang sayang ka na ngayon, di ba? Eto na lang. Ayokong gumawa ng kahit ano sa'yo dahil ayoko ng pagmumukha ka. Ha? He snorted coldly. Anong magagawa ko kung pretuhin kitang parang aso at manipulahin ka ng kusa? Kung may lakas ka lang ng loob, hindi mo na sana kami susundan ng buong buo ng halos isang kapat ng isang oras. Malamig na bamantong hininga si Han Sanchen. Nagulat si Tian Ming, siya ay talagang sinusundan si Han Sanchen sa loob ng isang kapat ng isang oras. Nagmamadali silang pumunta, ngunit hindi nila inaasahan na maabyutin nila si Han Sanchen sa proseso. Upang maging ligtas, agad niyang inutusan ang isang tao na itago ang kanyang kinaroroonan at sundan siya hanggang sa lahat. Ngunit sa hindi inaasahan, siya ay natuklasan ni Han Sanchen, at siya ay natuklasan isang quarter ng isang oras ang nakalipas. Hindi ba siya sayang? Paano mo nalaman? Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na kumilos. Sino ang nakakaalam kung gaano kalaki itong payat na kamelyo na si Han Sanchen? Han Sanchen, so what if I'm a little afraid of you? Ngayong nagkita na tayo, hindi maiiwasan na mag-away tayo, sabi ni Tian Ming, so, naiintindihan mo. Ngumiti si Han Sanchen, huwag ka masyadong magsalita, lumapit ka at kumain ka. Pagkatapos sabihin iyon, diretsyong hinubad ni Han Sanchen ang pagkaing inihaw sa apoy at hinintay na dumating si Tian Ming at iba pa. Agad namang nagulat si Huya at walang malay na ginawang defensive posture. Nagkatinginan din si Tian Ming at ang iba na nalilito, iniisip kung anong uri ng gamot ang ibinebenta ng Han Sanchen gourd. Gayunpaman, ang isang walang kwentang tao ay maaaring maging napakahusay, if they still act coy, parang sobrang nakakahiya. Sa pag-iisip nito, pinangunahan ni Tian Ming ang mga tao at kinuha ang pagkain sa kamay ni Han Sanchen. Gayunpaman, walang sino man sa grupo ang gumawa ng anumang hakbang. Huwag kang mag-alala, bagamat maaari akong gumamit ng maraming kakaiba at mapanganib na mga galaw, hindi ako gagamit ng ilang mga underhanded na galaw. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, dinampot niya ang pagkain at pinasok sa bibig niya. Nang makitang kinakain ito ni Han Sanchen at sinasabi ang mga salitang ito, inisip ito ni Wumang at kinuha ito sa kanyang bibig. Sa pagpasok sa bibig, isang kahanga-hangang lasa ang biglang sumalakay sa panlasa. Ang mga taong tulad mo, na umaasa sa dugo upang mabuhay sa buong taon,
marahil ay hindi nakakain ng napakasarap na pagkain sa loob ng mahabang panahon. Food is the first priority for the people. Sayang naman na binigay mo na yung first priority mo at kumakain ka ng walang lasa gaya ng chewing wax, may sense ba? Hindi kailanman naisip ni Tianming at ng iba pa ang tanong na ito, ngunit ngayon, na may masasarap na pagkain sa kanilang mga bibig, at udyok ni Han Sanchen, sila ay talagang nalitaw sa ilang sandali. Oo, ano ang kahulugan ng kanilang pag-iral? Pagkakita sa kanila na tulala, ngumiti si Han Sanchen, hindi naman kailangang ganito, nagtatanong lang ako. Ang kapaligiran ay nalutas, at si Tianming at iba pa ay natauhan. I originally wanted to curse Han Sanchen for brainwashing them, but after thinking about his last sentence maingat, parang hindi ko masabi ng malakas. Total siya ang unang nagtapos ng topic. Han Sanchen, what on earth do you want to do? Don't you just want to rely on this little food, and then casually mention a so-called philosophy, just because you want US to spare you? Malamig na sigaw ni Tianming. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, masyado kang nag-iisip, kung ayaw kong mahuli ka, hindi ako titigil, hayaan mo si Huya na magsunog dito at hintayin ka, di ba? Kahit na hindi ako makatakas, ay dapat kaya mong magpumiglas, tama. Lalong naguluhan si Tianming, at may sense ang sinabi niya, then what do you mean? I surrender, biglang sabi ni Han Sanchen. Sumuko ka na. Nagtaka si Tianming kung mali ba ang narinig niya. Paanong naging posible na ang isang bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyong tropa at hindi kayang talunin sa mahabang pakikipaglaban ay nahulog sa kanyang harapan? Oo, sumuko ako, pero may kondisyon ako, sabi ni Han Sanchen. Ano ang mga kondisyon? Tumingin si Han Sanchen kay Huya, kapatid ko si Huya, dahil kasama ko siya ngayon, natural, kailangan kong pangalagaan ang kaligtasan niya, kaya, hanggat kaya mo siyang ilagay, hinding-hindi ako gagawa ng anumang pagtutol, sumunod sa iyo ng masunurin. Hindi agad nakasagot si Tianming, ngunit ang isang matalinong nasa tabi niya ay agad na nagsabi, Han Sanchen, isa ka lang na nakulong na hayop ngayon, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipag-ayos sa amin? Kung hindi kami pumayag sa iyo, mahuhuli ka namin. Malamig na ngumiti si Han Sanchen at sinabi, alam kong alam mo na ngayon na wala akong gaanong kultibasyon, ngunit sapat na ako upang mapaglabanan ang lahat ng iyong paglilinang, you can give it a try. Pag dumating ang panahon, ikaw na ang baalang mamatay o ako. Sa madaling salita, dali-daling hinarang ni Tianming ang mga madaldal na lalaki. Kaya, syempre kayang-kaya niya ang sugal, pero hindi sulit. Kung may kaunting panggatong pa si Han Sanchen, baka kaya niyang harapin sila. Sakupin ang Han Sanchen ay, huwag kang tumaya, ay pangako mo lang na. Siya ay kapitan ng isang pangkat ng intelihensya, bagaman hindi kalabisan ang pagsasabi na siya ay nagtaksil sa isang tao ng 1,000 o 10,000 beses. Gayunpaman, siya ay isang maliit na tao. Hindi mahalaga kung siya ay masasabing, ito ay, hindi, maging mahirap para sa kanya na dumating. Tinatrato mo ba ako, Han Sanchen, bilang isang 3 taong gulang na bata? Sino ka sa tingin mo at ibebenta ka ng mga matatanda mo sa mukha mo? Hindi man lang naniwala si Han Sanchen. Ikaw, galit na sabi ni Tianming. Pagbalik ko, sasabihin ko sa inyo mga nakatatanda na bagamat parang pinagtaksilan ka ni Huya, sa katunayan ay sinadya niyang pumasok sa lungga ng tigre para bigyan ka ng mas kritikal na impormasyon, sa pagkakataong ito, kung hindi niya ipinagkanulo sa iyo ang kritikal na impormasyon, hindi mo ito mahahanap, halika, naiintindihan mo ba? Sabi ni Han Sanchen. Alam ni Tianming na sa pamamagitan ng pagpayag kay Han Sanchen na gawin ito, hindi lang niya agad na mahugasan ang lahat ng mga naunang kasalanan ni Huya, ngunit kasabay nito, hindi rin niya nakikita ang mahalagang kredito sa bagay na ito. Pagkabalik, si Huya ay hindi lamang makakatanggap ng anumang parusa, ngunit sa kabaligtaran, siya ay gagantimpalaan din para sa kanyang mga merito. Huya nagmamadaling sinabi, Leader, what are you talking about? You don't have to be like this, although I was reluctant when I joined you, but as we get along with you, wala akong masabi, you how? Tumingin si Han Sanchen kay Huya, just because you have sincerely surrendered to me, so when I didn't able to protect you enough chance, I will give you to survive. Pagkatapos,
Tumingin muli si Han Sanchen kay Wu Ming, ano, pumapayag ka ba sa kondisyong ito? Kung pumayag ka, maaari mo akong ibalik sa kampo mula ngayon, kung hindi ka pumayag, maaari kang gumawa ng ilang mga kilos. Umiikot ang isip ni Wu Ming at nakakabaliw ang iniisip. Kung pumayag siya, bahagi lang ng credit ang makukuha ni Huya, at ang tunay na unang credit ay ang Wu Ming niya pa rin. Ito ay tila hindi makapinsala sa alinman sa aking sariling mga interes. Han Sanchen, kung totoo ang sinasabi mo, kaya kong tanggapin ang kalagayan mo. Ngumiti si Han Sanchen, laging tinutupad ni Han Sanchen ang kanyang salita. Nagnganga ang ngipin ni Wu Ming at tumingin sa mga mata ni Han Sanchen, matapos makumpirma na wala siyang ibang ibig sabihin, tumanggo siya, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at sinabing, mga kapatid, si Huya ang nagsabi sa amin ng eksaktong lokasyon ni Han Sanchen ngayon, kaya, hindi siya isang taksil, ngunit ang aming katulong, naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, agad na tinanggap ng lahat ang utos at sabay-sabay na sinabi, naiintindihan namin. Natapos magsalita si Wu Ming at tumingin kay Han Sanchen, kontento ka na ba? Ngumiti ng mahina si Han Sanchen at natural na inilagay ang mga kamay sa harap niya, na parabang naghihintay siyang mahuli. Tapos, tumayo siya at sinabing, satisfied, now you can go on your way. Na may matinding pakiramdam ng hindi makatotohanan, talagang pinanood ni Tianming si Han Sanchen na bumangon, at pagkatapos ay lumakad ng mag-isa. Ilang saglit, winagaway niya ang kanyang kamay at sinenyasan ang team na sumunod. Ilang sundalo ang gustong itali ng direkta si Han Sanchen, ngunit tumanggi si Tianming. Para sa kanya, kailangan pang bigyan ng sapat na respeto ang isang malaking tao tulad ni Han Sanchen. Ang grupo ng mga tao ay umalis sa kalsada. Sa loob ng mahabang panahon ay unti-unting nawala sa Tianming ang sense of unreality na ito. Inaresto nga si Han Sanchen, at sila ang naghuli sa kanya. Han Sanchen, you can be considered a man, as long as you don't embarrass me, I will never embarrass you. Nanguna si Tianming nang hindi man lang lumilingon. Han Sanchen gave a wry smile, pinupuri mo ba ako, o binabalaan mo ako? Wala akong ibang ibig sabihin, nag-o-overthink ka lang, seryosong sabi ni Tianming. Walang sinabi si Han Sanchen, sumunod kay Tianming, at sinulyapan si Huya na nanlumo ang mukha. Bagamat nagayos ng paraan si Han Sanchen para sa kanya bago siya arestuhin, medyo hindi pa rin siya masaya tungkol dito. Hindi naman sa hindi siya masaya kay Han Sanchen, pero hindi siya masaya sa resulta. Kung tutuusin, kung noon pa, naaresto si Han Sanchen, na syempre ang pinakamasayang bagay para sa kanya, pagkatapos ng lahat, maaari niyang ibalik ang kanyang kalayaan at hindi maging traidor. Ngunit pagkatapos na makibagay sa daan, si Han Sanchen ay napakabuti sa kanya, binigyan siya ng sapat na paggalang, at inalagaan siya ng sapat, nang siya ay nasa pinakamapanganib, iniligtas niya ang kanyang sarili at ibinigay ang kanyang likod. Wala nang mas mahirap pa sa panghabang buhay na pagkakaibigan. Nakita rin ni Han Sanchen na si Huya ay nag-aalangan na magsalita, at alam niya kung ano ang gusto niyang sabihin, kaya naman, nang lumingon si Huya, mabilis na umiwas si Han Sanchen. Huwag mo itong tingnan. May tanong ako sa'yo, biglang nagsalita si Han Sanchen kay Tianming sa harap niya, bagamat deputy captain ka lang, personal guard ka naman ng elder mo, dapat may alam ka diba? Bakit ko sasabihin sa'yo? Lumakad si Tianming na iniisip ang sarili niyang negosyo. It's very simple. I sold you a favor, sabi ni Han Sanchen. Walang sinabi si Tianming, pero alam ni Han Sanchen na hindi siya tumanggi. Ilan kayo dyan? Sabi ni Han Sanchen. Tumigil si Tianming, tila naantig ang kanyang ilalim na tanong ni Han Sanchen. Bakit? Takot ka pa rin ba sa taong naghihingalo? Si Tianming ay nagpatuloy sa paglalakad, at pagkatapos ng halos 10 hakbang, siya ay nagsalita, ang kabuuang bilang ng mga tao ay hindi bababa sa 10-10 milyon. Kung gayon ang ibig mong sabihin ay ang nasusunog na lungsod ng buto ay karaniwang lahat ng iyong mga tao. Sabi ni Han Sanchen. Bakit mo ito naitanong? Medyo nag-aalalang tanong ni Tianming. Haha, originally I planned to go to Burning Bone City, but now you have seen that I won't be able to get there in this state, but no matter what, I came here. Kung walang sitwasyon sa Burning Bone City, kung hindi mo alam, hindi ba't masyadong nanghihinayang?
Sinabi ni Han Sanchen, paano kung ibalik mo ang pabor sa akin? Matagal na nag-isip si Tianming at Bam Ulong, ang nasusunog na Bone City ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Bagamat ako ang pinagkakatiwalaan ng Elder, mayroon lang akong bahagyang pag-unawa sa maraming sitwasyon sa nasusunog na lungsod ng buto. Panipi, ang aming mga tao ay sumasaklaw sa halos buong nasusunog na lungsod ng buto, at ang aming kapangyarihan ay kumalat sa halos buong nasusunog na lungsod ng buto. Han Sanchen Code for Sidis. Pagkatapos ng lahat, kung maaari mong salakayin ang isang organisasyon na nagpapadala ng milyon-milyong tao, hindi na kailangang maging ganoon kalaki ang bilang ng mga tao. Hindi naman ganoon kalaki kung ang bilang ng mga tao ay hindi gaanong abnormal, tungkol sa pagkawasak, kaya hindi maipapadala ng kaaway ang lahat kumunot ang noo ni Sanchen. Ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ba ito Yun inconsistent? na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!